So, ito na yung part 9. At dito is, sa part 9 na to is, ito na, first of all is magpapasalamat tayo kay God kasi nga, tingnan yung baby ko. Baby! Ah! Hello, ikaw. Hello, at. Hello. Hello, yan nga pala si Aling Mirapot. Ikaw ba si Aling Mirapot? Sabihin mo hello. Sabihin mo. Sabihin mo hello. Sabihin mo hello, kamusta kayo? Sabihin mo. Dali, no. Sabihin mo. Ay! Nawawala yung isa kong pinto. Nandiyan lang yun. Baka nasa bahay-bahay mo. Halika, patingnan nga doon ang kwintas mo. Halika. So, ito mga guys. Di ba nung binilhan ko siya ng kwintas na Padre Pio. Sige, okay na. Laro ka na. So, siguro ko sa Friday yata o Sabado ay Friday nga binilang ko siya ng necklace na kwintas na Padre Pio. So, wala namang masamang maniwala sa mga ganun, diba? Kasi nga, diba, naisip ko yung isa kong tita, yung si Tita Virgie, na may ipinost siya ng tungkol sa Padre Pio na kwintas niya na syempre wala namang masama at wala namang pumipigil kung ikaw ay maniniwala o hindi ka maniniwala. Kunin niyo na yung bill. So, nung ganun nga na parang siya, nagdideliryo mga ganun, parang agaw buhay. Naisip ko yung ganung so bumili ako sa asawa ng pinsan ko, si Tol Reynalyn. So binili ko yung anak ko, tapos sinuot ko kagad sa kanya kasi talagang alam niyo, kasalanan din naman talaga namin, may kasalanan din kami kasi napabayaan namin. Tapos kasi nga diba nagkasakit ako ng basta kwento ko rin sa inyo yun. Kaya siguro din hindi kaso diba pag sisisihin ko yung sarili ko, ano namang mangyayari sa akin, diba? So ang mahalaga is gumaling ng anak mo namin, tapos tuloy ang laban ng buhay at ano pa ba? Tiwala sa Diyos, ganun. Basta. Tapos, alam niyo mga nakapagbigkas ako ng ako. Alam niyo mga kung saan ko inaako yung anak ko. Kasi lagi may sakit, lagi na hospital. Hindi naman isa nagtatampo ko. Siguro talagang pagka minsan na ako'y nalulungkot at saka isip ako ng isip, sinasabi na lang ng mister ko na nagkataon lang yun, ganun. Siguro talagang pagsubok, ganun. Mapainggan yun, napaingin na So, thank you Lord, kasi hindi niyo pinapayaan yung anak namin, kahit na kami mga magulang is napabayaan namin siya sa pag-iintindi ng mga bagay-bagay at pag-iisip na kung ano-ano. So, gagawin ko rin ng video yung aking acid reflux journey na talaga namang mapapasabi ko na lang din ng baka ako'y mother deads na kasi ganun ang sakit mo. So, ang tagal. Basta, matagal akong nag-suffer sa acid reflux ko. At
dun din kami nagkautang-utang dahil sa sakit na ganayon. Basta ikukwento ko na lang sa inyo. So, for my next video is ikakwento ko naman sa inyo yung journey namin kahapon sa pag-aasikaso ng mga papel at kung kanino kayo pwedeng lumapit na at humingi ng tulong sa mga ganitong pangyayari. So, ayun, tiwala lang kay God. Kahit sobrang down na down ka. Mami kasi talagang hindi talaga maiiwasan na yung pag ganitong pangyayari. Yung sobrang dami mo ng, ano mo na yun, yung sobrang dami ng utang, sobrang dami yung utang, tapos may mga problema din, tapos ganito papasok pa yung ganito na pagsubok talagang talagang patiyagaan, palakasan. Kasi pag hindi mga mi talagang ganito. Alam niyo mga mi, hindi naman sa hindi maiiwasan talaga na may stress ka sa pamumuhay. Pero alam mo, nagpapasalamat pa rin ako sa ating Diyos na may kapal kasi hindi niya ako pinababayaan. Alam niyo mga mi, sa buhay naman natin, may kanya-kanya naman tayong kwento ng buhay, di ba? Kaya pag ako ay kasi ayun yung anak ko, nasa labas. Yan. Madami na rin talaga na, syempre at the age of 30, marami na akong pagsubok na pagdaanan na talaga namang sabihin na natin parang hindi normal. Kasi yung mo yung talagang bagsak ka, down ka, kasi wala kang bukod sa wala kang pera, wala kang trabaho. Pero alam nyo, thankful to God kasi talaga alam nyo kahit narito kami sa ospital, hindi kami nagugutom, may pambili kaming pagkain, kahit nasabi natin galing sa utang. Alam mo yun, yung may pera kami. Tapos, minsan nga pinaproblema ko na yun mga mi Kasi alam niyo, pag nagkakapera kami, parang nagkakasakit. Sabi ko nga sa nanay ko, nanay, ba't ganun? Ayaw kaya talaga kami paghawakin ng pera? Sabi, edi syempre kailangan natin may tabi-tabi tayong pera. Pero alam niyo kasi mga mi, sana lang baka may mai-advise kayo. Pag kami may nakatirang 1,500 sa wallet, or yung pera na sabihin natin hindi na, stock ba? Nag-iipon ka nga. Pagka ay may sakit, kulang pa yung itinabi mo, mga may. Sa totoo lang, ganun yung experience ko. So, ayun nga, may pera kami bago kami pumasok dito kasi nga, ayan, yun yung naging panggastos namin. Kasi alam nyo, simula Saturday, talagang walang trabaho yung mister ko hanggang ngayon, Martes. Talagang, kasi, alam nyo, hindi siya makatrabaho kasi yung anak namin is papa's girl talaga. Napaka-papa's girl talaga niya. Nung una-unang na-hospital siya, kaya ko na ako lang mag-isa. Pero ngayon, hindi. Kasi mayat-maya tawag niya, Papa, Papa, Papa. So, nakakaawa naman, sabi ko dun sa mister ko. Kasi nga, meron kami kahit papaano na pera. Sabi ko, huwag ka na lang muna magtrabaho. Pagkasyahin na lang muna natin. Tapos, para maalagaan natin parehas yung baby bunso namin. So, ayun. Thank you po sa lahat ng mga sumuport at nag-pray sa amin. Sa aming journey na naman na pag-hospital. Alam niyo mga mi, parang yearly na-hospital itong batang ito. Kung hindi man sa pneumonia, kasi 2 beses siya na-hospital pneumonia yung history. Talagang wala talaga yun sa lakas ng, halimbawa, di ba sabi nila pag dumede-design, sa akin siya dumede Kaya nga hindi ako nagtrabaho kasi parang sa akin siya dumede, lumakas ang pero talagang, no, mami. Kahit dumede sa'yo anak mo, kung talagang,
At yun talaga yung gusto ni God. Wala tayong magagawa. So, ito, tatanggapin na lang natin.